Magandang umaga po muli sa mga giliw kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para maghatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi itinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos ba o wala. Dahil dito, ito ay ating advokasya o katungkulan na ibahagi ang mga kaalaman na ito para makasiguro tayo na ang ating mga kababayan ay hindi maloko ng mga mapagsamantalang organisadong simbahan, lalo na ang ating mga kabataan na walang kamuwang-muwang tungkol dito, at nang sa gayon sila ay magkaroon ng balanseng karunungan at makagawa ng sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang argumento ng ateismo o a theological argument. Ito ay isang argumento na tumutukoy sa mga usapin at pag-aaral ng mga konsepto ng relihiyon, pagkontra sa mga paniniwala sa mga Diyos, pati na rin ang mga kritisismo ng mga doktrina at paniniwala sa relihiyon mula sa perspektibo ng ateismo. Ang isang atheist naman ay ang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos o sa mga nilalang na mga banal. Ang salitang ateismo ay nagmula sa salitang Griego na ang ibig sabihin ng ay wala, at theos o theos na nangingulagan, ang ibig sabihin ay Diyos. Na kapag pinagsama natin ito, ang salitang ateismo o atheist, ay ang ibig sabihin ay walang Diyos o walang paniniwala sa Diyos. Ang mga atheist ay nahahati sa dalawa, tinatawag na strong atheist at weak atheist. Kagaya ng ibang argumento, ang ateismo ay may obligasyon din na magbigay ng ebidensya o argumento para sa sariling kanilang argumento na walang Diyos. Ang tawag dito ay burden of proof. Sa konteksto ng ateismo, ang burden of proof ay medyo makasalimuot dahil sa mga sumusunod. Kung ang isang ateista ay simpleng walang paniniwala sa mga Diyos, maaari nilang sabihin na wala silang dapat patunayan at hindi nila kailangan ng ebidensya. Dito, hindi nila kailangan ng burden of proof. Ang tawag sa diskarte na ito ay weak o soft atheism. Ang agnostics at pre-thinkers ay nabibilang sa kategorya na ito dahil ginagamit nila ang Pascal wager o playing safe strategy. Kung ang isang ateista naman ay nagsasabing walang Diyos, dapat suportahan niya ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng ebidensya o argumento na magpapatunay kung bakit walang Diyos o bakit ang Diyos ay hindi totoo o imposible. Sa kategorya naman na ito ang tunay na mga ateista. Ito ang tinatawag na strong or hard atheist. Kabilang dito ang grupo din ng tinatawag na anti or anti-atheist o isang subset ng mga ateista na naniniwala na ang reliyon at simbahan ay nakakasama sa pagbagsak ng lipunan at ng humanity or humanidad. Ang ateismo ay pwede ring ibase doon sa dami ng pinapaniwala ang Diyos. Kung naniniwala ang isang tao sa isang Diyos lamang, ang tawag dito ay monotheismo. Kagaya ng Kristyanismo, Islam at Judaismo, sila ay naniniwala sa isang Diyos lamang. Ang Zoroastrianismo, galing sa Persia, Sikhism sa Punjab, Baha'i sa Iran, Kaudai sa Vietnam, Mandaismo sa Middle East ay mga relihiyon din na naniniwala sa isang Diyos. Kung sinasamba naman ang maraming Diyos, ang tawag dito ay polytheismo. Halimbawa sa India, marami silang sinasamba ng mga Diyos at Diyosa. Ito ay mga halos 33 million ang mga Diyos nila. Ang hari ng mga Diyos at Diyosa sa India ay si Vishnu. Sa Japan, si Kami. Sa Korea naman, si Shamans. Sa Africa, si Olodumare. Sa Greek, si Zeus. Sa Roman, si Jupiter. Sa Norse, si Odin.
sa Celtic ay si Lug, sa Egypt ay si Ra, at sa Pilipinas naman ay si Bathala. May mga religion din na hindi naniniwala sa Diyos pero hindi sila atheist. Hindi sila religious pero sila ay spiritual naman. Halimbawa nito ay ang Budismo, Jainismo, Confucianismo, Taoismo, Secular Humanismo, at Raelismo. Ito yung religion na naniniwala sa UFO. Dito sa ating payag, makikita natin na ang lahat ng tao ay actually mga atheist o ateista. Dahil ang iba sa kanila, bagamat naniniwala sa isang Diyos o mga Diyos, karamihan sa kanila ay hindi naman naniniwala sa ibang Diyos ng ibang reliyon o simbahan. Kaya dito mapapatunayan natin na ang lahat ng tao ay mga ateista. Isa pang ebidensya na magpapatunay na lahat tayo ay ateista ay nang ikaw ay ipinanganak at lumabas sa mundo. Nang sanggol ka pa, wala kang Diyos, wala kang reliyon, kaya isa kang ateista. Kaso dahil sa mga magulang mo, naging theist ka base sa asosasyon mo sa bansa kung saan ka isinilang. Ngayon, dahil pinag-uusapan natin ang burden of proof, pag-usapan din natin ang mga strategy o diskarte, mga rules o palutuntunan kung paano gawin ang isang marangal na diskusyon sa argumento. Tandaan na dalawang importanteng estratehiya ang ginagamit sa mga argumento, ang salitang appeal at ang salitang fallacy. Ang appeal ay isang estratehiya para tumibay at kapanipaniwala ang argumento mo sa pamamagitan ng paggamit ng logic o logos, emosyon o pathos, at kredibilidad o etiketa o ethos. Ang fallacy naman ay isang estratehiya para pahinain mo ang argumento ng kalaban mo. Ginagamit ito upang manlinlang, lumihis, o di kaya sirain ang isang argumento. Ang halimbawa ng fallacy o maling pangingitwiran o mapanlinlang na lohika ay ang ad hominem. Ito ay ang pagsalakay o paninira sa taong gumawa ng argumento kaysa sa mismong argumento. Meron din tinatawag na straw man. Ito ay maling paglalarawan sa argumento upang mas madaling salakayin ang argumento ng kalaban mo. Meron din tinatawag na appeal sa otoridad. Ito ay apela sa otoridad. Ito ay ang paggamit ng opinyon ng isang eksperto bilang ebidensya daw. Meron din tinatawag na circular reasoning. Ito ay isang estratehiya na ginagamit para lang paikot-ikutin ang argumento. Meron din tinatawag na red herring. Ito ay yung pagbibigay ng paksang walang kaugnayan sa argumento para lang ilihis ang atensyon mula sa tunay na issue. Meron din tayong tinatawag na cherry picking. Ito ay pagpili lamang sa kanilang paniniwala habang binabaliwala o tinatanggihan nila ang ebidensya na sumasalungat sa kanilang maling kaalaman. Minsan tawag dito ay confirmation bias. Ang tatlong huling fallacies ay ang estratehiya na laging ginagamit ng mga Kristiyano o mga blind believers para pagtakpan nila ang kanilang kamangmangan o maling paniniwala. Marami pang fallacies na makikita nyo sa internet. O kung gusto niyo pumunta lang kayo sa website, makikita nyo ang iba't ibang mga fallacies doon. Dito sa episode na ito, pinatunayan natin na ang ateismo ay hindi isang paniniwala at wala silang mandato na patunayan kung bakit walang Diyos o i-falsify na may Diyos. Ang burden of proof ay para sa mga tao na naniniwala sa Diyos na patunayan na may Diyos sa pamamagitan ng ebidensya o pruweba. Subalit, bilang isang hard atheist, ang mga ebidensya sa unang parte ng ating podcast kung saan binusisi natin ang mga kamalian ng Biblia, simbahan, Diyos at ni Kristo ay mga ebidensya na magpapatunay na walang Diyos. Dito naman sa ikalawang parte ng ating podcast, ginamit natin ang lohika at tamang kaisipan upang patunayan natin ang mga pilosopya bakit walang Diyos. At sa katlong argumento ng podcast na ito, ihahayag ko naman ang mga siyentipiko, mga ebidensya na galing sa aking mga personal na eksperimento kung bakit nasigurado ako na ang Diyos sa Biblia ay hindi totoo
At wala ding ibang Diyos na gumawa sa lahat ng bagay sa kalikasan at sa ating mundo. Sa susunod na episode naman, pag-usapan natin ang argumento tungkol sa kababalaghan o argumento ng mitolohika. Bakit ang mga kwento sa Biblia ay hindi totoo at ito ay pawang mga metaphor, talinhaga o simbolismo lamang. Kung gusto niyo uli pakinggan ang mga ebidensya laban kay Kristo sa Biblia, sa Diyos at sa simbahan, puntahan niyo lang po ang mga iba't ibang episode na nakalista sa comment sa ibaba. Doon po naman sa ating tagapakinig na nag-subscribe, nag-like at nag-share ng mga video ko, maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko kakaunti lang ang mga ateista sa ating bansa. Subahalit dahil sa inyo, pwede tayo maging daan na ituwid ang mga mali, magbigay ng balanseng edukasyon, at magpalawak ng tamang kalaman at maging boses ng ating adhikain para mapaunlad ang ating mga mamamayan at ang bansang Pilipinas. Dahil ang lahat ng ating pinag-aralan ay galing sa mga ibang bansa, dapat naman minsan tayo maging nationalistic din at lumikha ng sariling ating gawang Pinas. Kaya sa muli ng ating talakayan, ito po ang inyong Mang Atyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo na magkaroon ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang iyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong ateista ng Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po.